Okay, so balik tayo dito sa ating code. So ito ay gagawin ko lang siyang class ano. So control X. O ika-cut ko lang muna siya tapos gagawa ko dito ng database class. Tapos magde-declare lang ako dito ng private. Paste na natin ano. So tingin ko dito ano. Gawin natin tong private. Pati ito, no, gawin natin siyang private, yung ating connection settings o option. Tapos yung ating con ay gagawin ko din siyang private. Okay? Tapos yung ating constructor, gagawin ko ay public function construct. Yan, construct. Tapos ito ay ililipat ko na doon ano. Okay, so ito ay hindi na magiging con, magiging this con is equal to yan, service connect. Okay, so i-minimize ko na tong ating directory explorer ano. Okay, so ito gawin natin wala tayong i-echo. Ang mangyayari ay kasi awkward naman pag lagi may lumalabas ng connected successful ano. Okay, so if not this con, ibig sabihin pag hindi okay yung connection niya, patayin na natin yung connection o yung so print R tapos yung ating SQL service errors ano na function tapos throw lang natin. Okay? Dapat yung throw natin ay nandito. Dito pala. Okay. Yan, hindi na marunong mag-PHP. Dito sa print pala, na print human readable, tapos mix yung return yan. Ito-throw natin yung return. Okay. So, sumunod ay yung ating create. So, public function create. Tapos ito ay katanggap ng table. Tapos data. Ano? Kasi gusto natin gawin siyang reusable. So, kahit anong table, isa-supply lang natin doon sa create, pati yung data na gusto natin i-submit doon sa ating table. So, gagawin natin siyang reusable. Ano? So, columns is equal to implode. But import, implode. Yan. Implode natin yung comma. Kukunin natin yung array underscore keys. Data. Okay, so dapat ang ipapasa natin dito ay yung column names tapos data. So parang gagawa tayo dito ng array, ano? Array na yung kanyang key, yun yung column name, tapos yung value, yun yung data ng ating i-insert dun sa ating database. Okay? So, gawa na rin natin siya ng placeholder, ano? Implode array underscore fill 0 count data question mark. So, doon sa placeholder natin, kailangan natin gumawa ng, di ba pag nagka-query tayo sa insert, kailangan natin yung mga column names ay lalagyan natin ng corresponding definition na question mark. Okay, yun nga yun sa PDO, no? So, SQL, insert into table. Tapos sa loob nun ay yung ating columns. Tapos yung values natin ay yung kanyang placeholder which is yung mga question mark. Ano? Tapos statement, SQL service underscore query. So this
con, SQL, tapos yung ating array values. Ano? So, dito yung data. Okay? So, if statement is false, return success equals to false. Tapos yung ating error equals to service, SQL service errors. Okay, so meron tayo ditong ano nangyari. So table, wala yung ating closing tag dito. Okay. Yan, sanay na sa JavaScript. Tapos pag wala namang error yung ating statement ay re-return lang tayo ng array na success, ano? Na equals to true. Okay, so testingin na muna natin no, bago tayo mag-proceed sa ibang function. Dito sa baba ng class, pero ideally, gagawa tayo ng panibagong format. Gawa na nga lang tayo, okay. So, gawa tayo ng panibagong file. So, ito yung gagawin natin ng process.php. Tapos, i-include lang natin o re-require natin yung database or index.php. Pero maganda niyan ay i-rename ko na to, no? Rename natin to ng database. Tapos ito, database. Ano? Yan, require database para kunin niya lang yan. Ano? Tapos db is equal to new database. So yung instantiation ng ating class, which is ito, no, yung database. Tapos insert result equals to db create, kasi meron tayong create doon. Ano? Tapos users, sa users table natin i-insert. Tapos yung ating name ay equal to Juan de la Cruz. Tapos yung ating email ay equals to juan.delacruz@gmail.com. Okay, so if insert result success, ibig sabihin pag true yan, echo tayo na data was inserted successfully. Okay, so else, echo tayo ng data insert failed. Tapos sa baba nun, print lang natin yung inserted result error. Okay? Kasi naka-design yung ating database na maglabas ng array na merong key na error. So, para makita natin kung ano yung mga errors na lumalabas doon. Okay? So, itong sa SQL, localhost SQL test natin, ano? Lagay lang natin dito yung process.php. Tapos enter. Okay, so undefined variable connection option. Okay, so mali pala, no? So, kailangan dito ay yung this. Okay, so this server name, tapos this connection option. Okay, so wala na ba? Okay, wala na. So, refresh. Yan, data was inserted successfully. So, dapat dito, pag nirefresh ulit natin, select top 1,000, lalabas na doon yung ating data. Pero may error doon sa ating created at. So, okay lang yan ako kasi buong nagkamali lang ako ng timestamp. Pero dapat ito ang timestamp, ano? Tingnan natin yun sa table, column. Modify. So, ang gagawin natin ay timestamp ay naka-hexadecimal. Saka kaya hindi natin makita yung tunay na current timestamp. Ano? So, para i-fix yun, no? For the sake of this tutorial, i-fix natin. No? So, di-delete ko na lang guys. No? Delete ko na lang muna to. Tapos, gawa na lang tayo ng new query. No?
kasi mas sanay ako rito. So, create table users. Okay, so sa loob ng users ay assign tayo ng ID na big int. Tapos identity niya 11, tapos primary key. Okay, tapos yung ating name, varchar 50, varchar 50, null. Tapos yung ating email, varchar 50, null. Tapos yung ating created at, so ito ay dapat date time 2, which is yung timestamp. Tapos yung default natin ay get date. Okay? So try natin siyang i-run. So execute. Ay mali yung identity, no? Identity. Yan. Tapos execute ulit. Yan. Nabobo na sa spelling. Okay, so alam ko mag-i-error pa ulit yan. Try ulit natin. Yan, di na siya nag-error. Tapos refresh tables. Yun, so yun pala yung dapat, no? Date time to. Ulitin natin yung ating PHP, no? Execution. Refresh. Okay na. Tapos dito sa ating table, select. Yun, lalabas na yung tamang timestamp. Okay, so balik tayo dito sa ating class, So gawa naman tayo ng public function update. So ganun pa rin, table, tapos yung ating data, tapos yung ating where. Pasa natin yung where dyan. Okay? Tapos yung ating set, equal to implode, array map, underscore map, function, k. Yung k na yan ay magiging equal to preferred statement or yung ating cursor, Tapos yung array keys is equal to data. Tapos yung ating SQL query ay update, table, set, tapos where. Okay. Tapos yung statement natin is equal to SQL service underscore query. So this one, SQL, tapos yung ating array values equals to data. Okay. So, statement natin ay equals to false. Ibig sabihin may kakaibang nangyari. Return lang natin to ulit, copy, tapos paste. Kung wala naman, return natin yung success. Okay, so lagyan natin ng comment, update. Okay, so ang gagawin naman natin ay dito sa ating process, gagawa tayo ng update, no? So, ika-comment ko lang ito, control question mark. So, gagawa ko ng bagong update. Pero ang gagawin natin na ay i-read muna natin, So, kailangan pala makuha muna natin, magawa muna natin yung read. Okay, so mali ako, no? So, kailangan muna natin yung read kasi update yung ginawa natin. Read. So, public function, read, tapos table. Pero ang default value niya ay empty string. Tapos SQL equals to select from table
Tapos if not empty yung ating SQL o yung ating where, co-concatenate lang natin ano, that equals to where. Okay. Kasi yung where natin pwede yan madamihan ha. So statement equals to SQL service query. So this connection o con, tapos yung ating SQL. Tapos if copy ko na lang to no para tayo mahirapan mag-type. Okay. So gagawa tayo ng panibagong variable na result. Dito yung magiging container ng ating result. Tapos while row is equal SQL service fetch array, yung ating statement, tapos yung ating SQL service fetch associate. Okay, plus dun sa ating result, ipupush lang natin yung kada row sa loob, ano? Okay, tapos return tayo. Return natin yung success. True. Tapos yung ating data ay equal yung ating result. Okay, so meron na tayong read, ano? So gagawin natin dito sa ating process ay re-read muna tayo. Okay, so read muna. Result is equal to db read. Tapos yung ating users na table. Tapos ang gagawin natin, ipiprint lang muna natin yung result. Refresh. Okay, so meron tayong unidentified. Nakakalimutan na naman ako na, ayun, mali yung spelling. Yun pala. Yung pala, no? Okay, so refresh ko na lang. Okay, so yun yung ating success siya, no? Tapos yung ating unang data. Okay, so sunod naman ay i-update natin siya. So paano mag-update? Kukunin natin yung db, tapos update users, yung ating table. Tapos kukunin natin yung email. So pag yung email ay equals to juandelacruz@email.com, kasi ito yung pinaka-unique sa ngayon, ano, dito sa ating data. So yun lang may identifier natin. Pero dapat meron tayong unique na ID, ha? Pero dahil sa ating mabilisang tutorial ay, okay na, no? Hindi natin kailangan mag-where. Kasi yung ating update nga ay tumatanggap ng multiple wheres, ano? So parang naka-concatenate lang siya. So okay na yung ano, parang update users. So mali ako, no? So dapat dito sa pangalawa, hindi, tama, no? Kasi ito yung ano niya. Yan, so equals to email. Tapos ito, array siya. Yung ating name, papalitan natin ng Juan na lang muna, no? Ayan, nasasanay ako dun sa, ano, kailangan naka-escape. Sorry guys, no? Kailangan naka-escape ka. Yan, okay. So parang ginawa natin update from user table, tapos yung name, gagawin nating Juan, yun yung update natin. Kasi yun yung data, no? Dito sa ating argument. Tapos yung where email is equal to Juan de la Cruz, no? Ito. Okay, so i-refresh ko siya. So dapat itong Juan de la Cruz natin, magiging Juan na lang. So refresh. Ayun. So naging Juan na lang siya. So titingnan natin yung ating database din, ano? So select. Ayun, yung ating name ay naging Juan na lang siya. Okay, so yun na yung ating dalawang function, no? Yung tatlo na yung nagawa natin, no? So insert, tapos yung ating read, tapos yung ating update. Next naman yung ating delete. Okay, so madali lang yung ating delete.
So dito balik tayo sa ating database.php. Gawa tayo dito ng delete, read, update, tapos yung ating delete. So public function, delete. So yan ay tatanggap din ng table tapos yung ating where. Okay. So SQL, delete from table tapos where. Tapos yung where. Okay. Tapos yung ating statement, SQL service, query, tapos yung ating connection. So this connection, tapos yung ating SQL. Okay? Tapos copy ko lang to, no? Itong dalawa, kasi yun lang din naman yung ating gagawin. Tapos meron pa tayong gagawin, kasi meron tayo ditong constructor. So, syempre, pag natapos na yung ating pag-connection, kailangan natin siyang i-deconstruct. Distract natin yung ating connection. Kasi kung hindi, mapupuno yung ating connection full. So, distract. So, easy lang naman, This kung yan ay existing, service o SQL service underscore, i-close lang natin, yung current connection. Yan, para hindi mapuno yung ating connection pool. Okay, so sunod natin ay kailangan natin siyang i-delete. So yung ating delete ay straightforward lang, So i-copy ay i-comment ko lang to. Delete. So ating db, tawagin lang natin yung ating delete na function. Tapos anong table sa users. Tapos ano yung where niya. So gagawin natin ay email ay equal to Juan de la Cruz at email.com. Kasi yun yung unique, Okay, so sabi ko nga hindi to best practice pero yun lang kasi yung unique dun sa ating data. Pero maganda ay dapat may unique na data tayo. So refresh natin. Okay, wala na, Tapos balik tayo dun sa ating database. Select 1,000 rows. Wala na yung data natin. So, ganoon lang guys, yung pag-setup ng ating MS SQL server, pati yung pag-manage ng users sa pagko-connect dito sa ating SQL. Then, kumuha tayo ng mga DLL, sa ating database. Dun sa ating PHP documentation, meron naman doon, pag binasa nyo yun, tuturuan naman kayo ng SQL documentation kung paano gamitin yung SQL service underscore query, sa php.net. At mapupunta kayo doon kung paano nyo i-install yung .dll. Pero syempre yung link na kaninang pinakita ko sa inyo kung saan ko dinownload yung mga DLL ay ililigo nila sa description. So yun, natutunan natin yung pag-setup ng PHP at gumawa na rin tayo ng CRUD functionality na class dun sa ating PHP file. Okay? So hanggang dito na lang guys yung ating lesson at sana may natutunan kayong bago dito sa ating tutorial. At kung hindi pa kayo subscriber at nagustuhan nyo yung ating lesson, please hit like and then hit nyo na lang din yung bell button para update kayo sa susunod na lesson dito sa Pinoy Pre-Coder channel. Again, maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod na lesson.